Hello mga kapatid, magandang umaga po. Ako po natutuwa doon sa mga sinabi ni Sara Duterte regarding sa Pasko, no? Tama naman po. Ang Pasko ay pagbibigayan, pagpapatawaran, at pagbibigay ng pagmamahal, lalo na sa mga kapwa Pilipino. Pero tila yata po may mali sa mga sinabi ni Sara Duterte na panahon ng pagpapatawaran at kailangan magpatawad, at dahil iba't iba ang ugali ng tao, sa kanya walang kapatawaran. Yun po ang malaking pagkakamali ng kanyang mga paalala sa mga Pilipino. Alam mo, Miss Sara Duterte, bata pa ang abot ng isip mo. Hindi mo pa talaga nauunawaan ang tunay na diwa ng Pasko. Ikaw ba'y may Pasko? Meron ba sa iyong Pasko? May Pasko ba ang Pilipinas sa inyong mag-aama? Alam mo, Sara, yung mga pinapangaral mo, lahat dapat ikaw ang gagawa. Ang mga Pilipino ay likas na mapagmahal, likas na mapagpatawad, likas na mapagbigay. Pero, sa mga ginawa ninyo ng mga Duterte sa bansang ito, may mga bagay talaga na hindi dapat makapagpatawad ang isang taong pinagkasalahan. Lalo na yung mga tinanggalan ng mahal sa buhay, na dapat ngayong Pasko ay maligaya nilang kapiling. Ilang Pasko na ang dumaan na ang kanilang mga mahal sa buhay ay hindi na nila nasilayan. Hindi ba't dapat na ang bigyan mo ng paalala ay ang inyong mga sarili? Hindi pa dapat na ang sabihan mo ng ganyan ay ang iyong ama? Na ngayong Pasko, ang mga biktima ng war on drugs ay malabong patawarin ang tatay mo. At ikaw, paano mo masasabi na ikaw ay hindi magpapatawad? Walang nagkasala sa'yo. Kayo ang nagkasala sa taong bayan. Huwag mo na rin pakialaman ang mga handa ng mga tao. Dahil sarili nilang pera yan. Kung ikaw lumustay ng hindi sa iyong pera, nagagalit ka na pinakialaman ito ng taong bayan? Kasi pera ng taong bayan yun nilustay mo. Pero yung pakialaman mo, pati paghahanda ng mga tao na bumabaha ng bigas, ng lechon, anong pakialam mo dun? Pera nila yun. Kailangan mo pang pangaralan ng taong bayan sa gusto nilang buhay. Wala na nga silang mapala sa pamamahala nyo sa gobyerno. Wala na nga silang napala sa inipon na pondo. Pati ba naman pansarili nila, pakikialaman mo? Alam mo, nag-vice president ka, pero hindi mo alam ang takbo ng utak ng mga mamamayang hahawakan mo. Kaya huwag ka nang mangaral, dahil ang pangaralan mo dapat ay ang pamilya mo, ang pamilya Duterte. Walang kapatawaran ang ginawa ng mga Duterte sa bansang ito. Kung hindi pumatay, nagnakaw. Kung hindi nagnakaw, pumatay. Kung hindi pumatay, magsisinungaling, mambabaliktad, kakawawain ang taong bayan sa pamamagitan ng mga troll. Gagamitan nyo ng mga troll ang taong bayan
O ang mga kasamahan mong politiko na gumagawa ng matino, gagamitan nyo ng mga troll na ang lumalabas sa bibig ay puro pansarili nyo lang na kaalaman. No? Sara, tama na kasi. Tama na yung kadadaldal. Kasi sa mga sinasabi mo, mga mamamayang Pilipino, ito lang po ang paalala ko, ito lang po wag na, wala nang kasaysayan ng mga sinasabi mo. Wala nang patutunguhan ng mga sinasabi mo. Pasok dito, labas doon sa mga Pilipino ang sinasabi mo. Nakakarindi ka na lang. No? Masarap pakinggan sa isang politiko yung salitang, patawad po kung hindi namin na ibibigay sa inyo ang inyong hinahangad. Patawad po kung maraming pagkukulang ang aming mga panunungkulan sa inyo. Patawad po kung marami kaming pagkakasala sa inyo. Patawad po ngayong Pasko dahil hindi kami makapagbigay isa-isa sa inyong lahat dito sa buong Pilipinas ng mga kailangan nyo. Sara, ang daming magpapasko ng walang maiihain sa lamesa. Napakaraming Pilipino na gutom at gustong magbigay ng kasiyahan sa kanilang mga anak, mga apo, mga kaibigan, mga batang paslit. Gusto nilang pagkalooban ng masayang Pasko. Pero wala silang maibigay. Bakit? Kasi ninanakaw nyo. Wala kayong maibigay na pang-ayuda man lang ngayong Pasko. Ano? Mamimigay na naman kayo ng mga bigas na bulok. Mga sardinas na halos isuka na ng mga bituka ng mga tao ang kalansahan ng sardinas na ipinamimigay ninyo. Alam nyo, hindi utang na loob ng taong bayan. Na tuwing magbibigay kayo ng pakonsuelo di bobo, ay malansang isda na kasinlansa ng inyong panunungkulan. Wag na, Sara, wag na. Wag ka na magsalita. Wag ka nang kung ano-ano pang mga paalala ang sinasabi mo. Alam mo, pinaka-the best mo gawin ngayong Pasko, Sara? Humingi ka ng patawad sa taong bayan. Hindi ikaw ang magpapatawad. Ikaw ang dapat patawarin. Kung kaya ka pang patawarin ng bayang ito. Wala eh. Hanggang pati ba naman sa Pasko? Pinaiiral mo ang ugali mong sanggano? Mali. Mali yung mga pinagsasabi mo. Sasabihin mo, magpatawad ang tao, pero ikaw hindi magpapatawad. Wala kang patatawarin dahil walang nagkasala sa'yo. Ikaw ang nagkasala. Alam mo ba kung nagkasala ka man kay Marcos? Kung nagkasala ka man kay Romualdez? Wala kaming pakialam dyan. Depende sa kanila kung patatawarin kanila. Alam mo kung kanino ka nagkasala? Pinakamalaki niyong pagkakasala ng mga Duterte ay ang pagkakasala niyo sa taong bayan. Ang tatay mo, nag-utos na pagpapatayin ng mga Pilipino. Ikaw, nilustay mo ang pondo ng bayan na dapat pakikinabangan ng mga mamamayan. No? Yung mga inihasik niyong kasinungalingan, yung paggamit nyo sa mga trolls, yung pambabalahura ng mga supporters mo sa mga taong nagtutuwid ng mga pagkakamali nyo. Di ba yung napakalaking pagkakamali na nagawa nyo sa bayang ito? Tanggalin mo ang mga trolls mo, maniniwala kami sa'yo. No? Yung kapatid mong sangkot sa droga, ipagdidiinan na si Senadora Leila de Lima. Kung si Atty. Leila de Lima daw ang mamamahala, ay babahan ng drugs, kaadikan ang ipatutupad. Ang kapal ng mukha ng kapatid mo. Lahat ng sinabi ni Polong Duterte, tumama lahat sa pagmumukha niya. At ikaw, yung kapatawaran na sinasabi mo, ikaw ang dapat pinapatawad. Pero sinabi mo nga na hindi ka marunong magpatawad at hindi pare-pareho ang ugali ng tao.
tama ka dun. Dahil depende sa taong bayan kung patatawarin ka pa. Dahil marami kang atraso na ayaw mong harapin. So ngayon, yung impeachment sa'yo, kung talagang tao ka na nagpapakatao, kung talagang naiintindihan mo ang mga pinagsasabi mo, harapin mo. At kung anong kaparusahan ang matanggap mo, yan ang sinasabi na kanya-kanya tayo ng isip kung magpapatawad tayo o hindi. Ha? Kapag ikaw ay naparusahan, ibig sabihin, hindi ka napatawad ng bayan. Kaya ikaw, bago mo ilabas sa bibig mo bilang vice-presidente, alamin mo. Alamin mo ang lumalabas sa bibig mo. Dahil napakalayo ng sinasabi mo para sa mga tao. Napakalapit ng sinasabi mo para sa pagkatao mo. Ikaw, Sara, alam mo, minsan naiisip ko nakakasawa ka na rin talagang dakdakan. Pero, tuwing magsasalita ka na ang sinasabi mo ay puro para sa taong bayan, damay ako dun. Kaya pinapalagan kita. Kaya ikaw, kung magsasalita ka rin lang, pansarili mo na lang. Huwag mo na idamay ang taong bayan dahil suklam na ang taong bayan sa'yo. May natitira man na nananalig sa'yo. Yan yung mga troll na ginawa mo na walang ibang lumalabas sa bibig kundi kasinungalingan, pambabaliktad, no? Kabastusan. Yan ang sinasabi ko. Wala kang inihahasik na maganda sa bayan. Ang inihahasik mo, puro pagkukunwari, puro kasinungalingan, puro pambabaliktad, ang i-encourage. Bakit? Wala ka ng pag-asang magbago. Kaya wala ka na rin dapat asahan na ikaw ay pakikinggan pa ng bayan. Useless ang pagiging vice president mo. Wala kang kakwenta-kwenta sa larangan ng politika. Kaya manahimik ka. Kung gusto mong ma-maintain na ikaw ay isang politiko, dun ka sa Davao. Dun mo gamitin ang iyong mga pinagsasabi at tingnan mo kung pati ang Davao ay makikinig pa sa'yo. No? Okay. Diyan na lang muna ang paalala ko sa'yo. Merry Christmas! Walang kapatawaran ang ginawa mo. Unang-una, ang ama mo, walang kapatawaran ang ginawa niya bilang nagtatag ng EJK at War on Drugs. Ikaw naman, walang kapatawaran ang paglustay mo at ang pambabalahura mo, ang pagmumura mo. No? Ang kahihiyan at kawalang respeto na binigay mo sa bansa, yan ay walang kapatawaran. Hindi na dapat maulit ang isang Sara Duterte na makaupo sa gobyerno. Ganon din ang mga kapatid mo. Lahat kayong mag-aama, kailanman na hindi na dapat makabalik pa sa upuan para maglingkod kuno sa bayan. Hindi paglilingkod ang habol mo. Paghawak sa lieg ng mga Pilipino ang hinahangad ninyo. Sorry ka. Hindi ganyan katanga ang mamamayang Pilipino. Huwag nyo kami i-underestimate. Huwag nyo kami igaya sa inyo. Na isang darag lang gusto nyo matakot sa inyo. No way, Sara. No way.